COMELEC is supposed to be impartial. Chairman pa man din. Kaya ill-advised talaga. O, ay, actionan nyo naman to't may disqualification na to. Si Janice Digamo, yung byuda nung napaslang na gobernador, si Roel Digamo, na binibintang nila sa kliyente ko, may disqualification na nga may nag-file na nga ng disqualification for non-residents. Pero yung COMELEC natin ay walang ginagawa. Hindi pwedeng hindi ka residente, paano kang nagdi-discharge ng iyong duties as mayor ng Pamplona kung ikaw ay residente pala ng ibang distrito? Mali. Malabs yun. Ang problema kasi sa COMELEC natin, kamote ang appointment talaga ng chairman ng COMELEC. Saan ka makakita ng chairman, abogado ng appointing power, who is the president? O di bias na yon in favor of the president. Anyway, talagang kengkoy na nangyayari dito sa Pilipinas. Ito ba naman Ito gusto kong banggitin, hindi dahil ito ay sasabihin nyo ng may kulay. Doon nangyari. Ito yung kaso ni Mayor Janice Digamo ng Pamplona sa Negros Oriental. Okay. Kita mo. Ito, isa pang kakamutihan ng COMELEC natin Ito kita nyo Si Janice Digamo, yung byuda nung napaslang na gobernador, si Roel Digamo, na binibintang nila sa kliyente ko, ay mayor Pamplona, hindi yung Pamplona dun sa Las Piñas, ibang Pamplona naman yun. Okay. Hindi yung Pamplona sa Spain. May Pamplona sa Spain, yun ang original na Pamplona Okay. Doon ka pupunta sa Pamplona, sa Spain hindi dun sa Las Piñas, kung gusto mong makakita ng bullfight. Yung torero. Yung toro. Iba naman yung sa Maynila. May toro din doon. Pero ibang toro naman yun. Iba naman yun. Toro yun. Ikaw talaga, sir. Grabe. Bakit tumatawa ka, Wenner? Nanonood ka noon, ano? Ibang toro naman yun. Yung bullfight. Yung torero sa Pamplona yon sa Spain. Okay. Yung Pamplona sa Las Piñas, iba naman yun. Doon ako pupunta nung bata ko Kasi doon lang may mall. Yung mall ni Villar. Di ba meron doon yung mall? Kalimutan ko na kung anong pangalan noon. Sa buong Luzon yata noon, doon lang may video games. Yung inuhulugan mo ng piso bago makakalaro ka na yung ano yun, yung may gumaganong-ganon. Yung may tumatalsik-talsik na bola. Okay. Bago yung gaganon-ganon. Ano tawag doon? Parang pachinko sa Japan. Pero dito, may tawag doon Pinball. Yun, may pinball. Meron yung submarino, itatargetin mo yung tutorpiduhin mo. Doon lang may video game noon sa Pamplona, doon sa mall. Anyway, etong si Janice Digamo ay mayor ng Pamplona. Ang Pamplona, kung titignan nyo ang districting ng Negros Oriental, ay nasa ikalawang distrito. Yan, eto Ito ang mga bayan na nasa ilalim ng ikalawang distrito ng Negros Oriental. Dumaguete. Yan. Ito yung kabisera, di ba, Bong? Ito, taga roon yun Kabisera yung Dumaguete. Tama ba ako? Kabisera ang Dumaguete. Kapitolyo. Nandun yung Kapitolyo. Okay. And then, nandoon yung Bais, Tanhay, Amlan, Mabinay, Pamplona, doon na mayor si Digamo, San Jose at Sibulan. Eto etong nakakatawa rito. Tumatakbo siya ngayon bilang congressman ng ikatlong distrito. Ba't na iba? Yun nga, hindi ba kung ikaw ay lalaban bilang isang kongresista ng isang distrito, dapat at least 1 year kang nakatira doon sa distrito na yon. Yun ang nakalagay sa election code. Must be a resident doon distrito for at least 1 year. Yes, tama po. Eto ang mga bayan sa ikatlong distrito ng Negros Oriental. Isa-isahin natin. Bakong, Basay, Bayawan, Dawin, Santa Catalina, Siaton, Valencia, Zamboanguita. Wala sa 3rd district ang
Pamplona. So siyan ay nasa ikalawang distrito. Pero lumalabas, konti lang sila. Maliit. Alin? Hindi yun ang puntos Ay, eh. yun. Hindi Okay. yun ang puntos eh. Ang puntos dito, kung ikaw ay mayor ng Pamplona, ibig sabihin, residente ka ng Pamplona. Alam ka naman, mag-mayor ka ng hindi mo residente. Halimbawa, pwede ba akong tumakbong mayor ng Quezon City? Opo. Taga Parañaque ako. Tama. Pwede ba akong tumakbong mayor ng Pamplona? Oo. Hindi naman ako taga roon eh. Baka lumipat. Kahit kung lumipat ka ng residence, paano ka magpapatuloy na mayor ng Pamplona? Kung ikaw ay hindi na taga Pamplona, saang planeta okay yun? Di ba? Oo. Ibig sabihin, ako ba, halimbawa ako ay mayor ng San Juan, pwede ba akong tumakbong congressman sa Zamboanga? Hindi po. Kasi hindi ako residente noon eh. Kung ikaw ay mayor, residente ka nung bayan kung saan ka mayor. At least 1 year. Hindi, kung pa rin. tatakbo. Kung Kung tatakbo. tatakbo. Kung tatakbo lang. Oo. Okay, Hindi okay. pwedeng, hindi ka residente. Paano kang nagdi-discharge ng iyong duties as mayor Okay. ng Pamplona kung ikaw ay residente pala ng ibang distrito? Mali. Malabs yun. Ibang kaso sana kung ikaw ay mayor ng Pamplona, di ba? Lumaban ka ng congressman sa 2nd district. Opo. Kasi taga 2nd district ka. Residente ka ng 2nd district kasi ang Pamplona ay nasa 2nd district. Opo. Lumaban ka ng ibang distrito na wala doon yung Pamplona. Ibig sabihin, residente ka ng 3rd district, hindi ka na residente ng Pamplona. Dapat hindi ka na mayor doon. Tama. O, di ba? Opo. Kasi wala ka na doon sa Pamplona. Hindi ka na residente. Common sense, di ba? Opo. Pero yung COMELEC natin ay walang ginagawa. Ang bagal. May disqualification na nga eh. May nag-file na nga ng disqualification for non-residents. Ang problema kasi sa COMELEC natin, alam mo, dati I was willing to give COMELEC the benefit of the doubt. Although, kamote ang appointment talaga ng chairman ng COMELEC. Saan ka makakita ng chairman? COMELEC is supposed to be impartial. Siya yung dumidinig ng mga kaso. Nagpapatakbo ng eleksyon at dumidinig ng mga kaso tungkol sa mga kandidato. Pero ang chairman mo, yung abogado ng appointing power, who is the president. O di bias na yon in favor of the president. Abogado yan eh, si George Garcia. Opo. O paano mo kukontrahin ngayon? Hindi mo lang kliyente, siya pa nag-appoint sa'yo. Dapat yan, kasi karir. Di ba may in-appoint na nga si Marcos Jr. na karir? Opo. Although taga Ilocos. Pero karir siya. Hindi siya naging abogado ng kahit sino. Okay. Yung ibang appointments, katulad ni Ernest Maceda, ayos naman yon. Di naman election lawyer si Ernest Maceda. At kilala ko yan, maayos yan. Si George Garcia, paano yung mga kliyente niya? Yun. Hindi ba may inherent bias na yan? Chairman pa man din. Oo, di ba? Yun Kaya lang. ill-advised talaga. Actionan nyo naman to with disqualification na to. Can you imagine the absurdity of it all? Mayor ako ng bayan na nasa 2nd district, tatakbo ko congressman ng 3rd district. Oh my God. Kamote. Kamote talaga. Kaya tignan natin to. Kaya lang ang COMELEC, talagang ako natatakot na dito sa kredibilidad ng eleksyon eh. Minsan nawawalang gana na akong bumoto kasi baka kamote na naman katulad nung sinasabi ni Glenn Chong. Valid yung concern na yun ha? Na bakit mo binayaran yung pagkakaroon ng feature ng QR code ng mga machines kung saan na ba-validate mo kung tama ang yung binasa ng machine doon sa balota mo. Di ba dati yun, hindi ka lang nga pwedeng kumuha ng litrato. Opo. Hindi ka, walang printout na maitatago mo na eto yung binoto mo kasi baka nga mag-facilitate ng vote buying. We get it. O okay yun. Pero yung hindi mo na makita ngayon pagkaboto mo kung tama yung basa. Halimbawa, binoto ko si Abalos. Pagkatapos si Lacson. Di ba yung pwede mong tignan, tama yung basa. Ngayon, hindi na pwede. Kamote. Bakit ganon? Bakit Ayun. nakakandaloko-loko? Magician. Magiging Kaya magic nga lahat ng result. bakit nagiging kengkoy ang ating eleksyon at pakengkoy ng pakengkoy, pasama ng pasama ang kredibilidad, and it doesn't help na
meron ang fundamental flaw ang mga ina-appoint. Bakit bang hilig-hilig kasing mag-appoint ng Pangulo ng mga taong laging merong bagahe, kumbaga, di ba? George Garcia, abogado niya dati, may masasabi ka. Jay Ruiz, may kontrata pala sa gobyerno, daan-daang milyon, i-appoint mo sa PCO. Puro may conflict Puro may of conflict interest. eh. Ano ba naman yan? Magkapatid na Rimulya. Wala namang ibang pamilya. Di ba? Yan ang kinakataka eh. Di ba? Ano pa King yun? Koy eh. Financier mo. Ang laki ng binigay ng eleksyon mo. I-appoint mo sa DA. King Koy. Anong nangyayari? Isang araw lang yung 20 pesos na bigas. Tinigil na. Oo, di ba? Yun nga nireklamo. Sana, yan yung mga batas na dapat mareforma na sana yung bagong Senado ay maayos.